Good morning, word of the day. Yan, 3:16:17. Kaibigan, mahal ka ng Panginoon. Sabi doon, kaya na lamang sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na sinamang sumampalataya sa kanya ay di na mapapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi pa sa 17, hindi parito ang anak ng Diyos upang tayo parasahan, kundi upang tayo iligtas. So, yan ang mabuting balita ngayong hapon. Kaya, ibigan naman yung ating mga naranasan sa buhay, may nagmamahal sa iyo. Panginoon, na laging nagmamalasakit sa iyo. Bigay ng lakas, hininga. Siya ang tunay nating pag-asa. Niwala tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus. Ito'y napapanahon sapagkat inalala natin ang pagkapako ni Kristo nakaraang linggo lang. Kaya balansing buhay magkaroon tayo sa ating buhay sapagkat sa ayaw natin sa gusto pahinayong ating buhay at ang araw wala na tayong kaya. Kaibigan, habang tayo may lakas pa, maglingkod sa Panginoon ng tunay na layunin ng buhay kung bakit tayo nagpapatuloy. Ang lahat ng bagay ay ating iiwan, ngunit kung ano yung ating ginawa sa buhay na ito, yun yung haharap sa Diyos. Kung saan yung ating katawan, ating kaluluwa, sabi nga sa Mateo 4:4 ng pangaral ni Jesus, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay kundi sa salita ng Diyos. Kung ating kaluluwa na ngailangan ito ng salita ng Panginoon, ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Ano ba yung kaluluwa? Ito yung pag meron kang naranasan na karamdaman na hindi magandang bagay, nasasaktan. At pag may naranasan ka naman ng bagay na maligaya, sumasaya. Yan yung ating kaluluwa. Ano ba yung katawan? Ito yung ating katawan pag namatay na, di ba? Wala na yung pakiramdam, patay na siya. Bakit nagkaganon? Kasi pag patay na yung ating katawan, wala na yung pakiramdam. Kahit anong gawin mo dyan, kaya nga kahit sa ipag-iwahiwalayin, di ba? Minamasakir, wala na yung pakiramdam. Kasi bakit? Wala na yung kaluluwa. Kaya kaibigan, mahalaga yung ating kaluluwa. Yan yung magsusulit sa Panginoon kung ano yung ating ginawa. Kaya balansing buhay, kaibigan. Tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos. Sabihin mo yung ganitong panalangin: Panginoon, salamat sa iyong biyaya, habag at sa Panginoong Hesus na nagbayad sa aking mga kasalanan. Tawarin mo po ako sa lahat kong kasalanan. Tulungan mo po ako na makatupad sa iyong kalooban. Alalahanin mo po ako at ang aking pamilya sa iyong pagliligtas. O Ama, ito yung aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So congratulations kaibigan, ginawa mo yan. Sabi nga, pinapaging anak ka ng Diyos. Kung pinapaging anak ka, dahil kung paano binigay niya yung kanyang bugtong na anak, kanyang anak, ano pa kaya yung mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa atin na ating hindi. Kaya kaibigan, huwag mawala ng pag-asa. Ang Diyos yung ating pag-asa. Thank you and God bless. Follow for more ang inyong pilot. Thank you. Ingat. God bless.